Guys, may pag-uusapan tayo. Kita niyo yung mga spring na yan. 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 Ang tawag dito guys ay clutch spring. Ayun. Hello guys, andito pa rin tayo sa JK Works yan. Pasensya na kayo, medyo madumi yan. Ito. Dami nakakalat kasi gabi ngayon yan. Tsaka tapos lang ng mga gawa namin. Yan. Nandito sa JK Works yan. Guys, may pag-uusapan tayo. Kita niyo yung mga spring na yan. 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 Ang tawag dito guys ay clutch spring. Yan. Meron tayong walang kulay na spring, tapos merong may kulay na aftermarket yan. Yan. Pag-uusapan natin kung ano bang pinagkaiba niyan, ano bang disadvantage at advantage ng stock. Yan. Sa aftermarket na merong 1,000, 1,200, 1,500, minsan nga 2,000 RPM pa na clutch spring, kung ano yung pinagkaiba nung dalawa. Yan, pag-uusapan natin yan. Yan guys, siyempre madalas ito siyempre sa mga scooter lang to guys, pero meron din ito sa mga Picambio, pero hindi ganito itsura ng clutch spring nila guys. Yan, yung itsura ng clutch spring parang 5 spring lang ang itsura ng mga clutch spring ng mga Picambio. So guys, simulan natin sa stock syempre yan. Ang kadalasan stock ay 800 RPM lang. Yan. 800 RPM lang yung mga stock na yan guys, sa mga Mio, Honda Click, Aerox, NMAX, Mi 125 yan, mga 800 RPM lang yan guys. Ibig sabihin nun, pag umabot na ng 800 RPM, pwede na mag-engage yung ating mga clutch spring. Yan, mag-engage na siya. Didikit na yung clutch lining natin sa bell natin. Yan. Parang yun lang yung lambot niya kung tawagin. Pag mas mababa yung RPM ng clutch spring, mas malambot siya. Pag mas mataas, mas matigas siya. 1,000 yan, mas matigas yan sa RPM. Ibig sabihin, pataas na pataas yung RPM, doon lang siya nag-engage. Diba? Ito naman sa 1,000 RPM natin na aftermarket. Ganun din guys, 1,000 RPM. Need pa ng motor natin maka 1,000 RPM. Usually naman yun yung idle natin. Kumakapit na siya. Pero hindi siya pinaka-accurate talaga guys base sa experience ko. Kasi yung clutch lining mo pwedeng pudpud na, pwedeng makapal pa. Depende. Pag pudpud na guys, lalo na sa mga matitigas na clutch spring, hindi nyo siya mararamdamang kakapit agad yan. Kasi pudpud na yung clutch lining nyo. Ayan. Yun guys, pag-usapan naman natin yung advantage at disadvantage ng mga stock. Kasi ang disadvantage ng stock guys is pababa ng pababa yung RPM nito. Parang palambot siya ng palambot. Magiging, diba, 800, 750, 700, hanggang sa pinakamalambot na 160. Yun, ibig sabihin nun guys, sobrang lambot niya. Hindi nyo mararamdaman na pudpud na yung clutch lining ninyo kasi kumakapit siya. Pero ang disadvantage na sinasabi ko, pwedeng magbabad yung lining sa clutch bell natin kasi nga hindi siya makabalik dahil malambot na. Ang mangyayari yung engine brake natin, medyo nakapit yung engine brake natin. Magtatagal yung engine brake natin. Ang mangyayari pag pumiga ka, tapos pinatawan mo yung silinyador, bilang ganun, bilang kang bagal. Magiging advantage lang siya guys kung puro paahon yung binabiyahe mo. Yun, advantage yung ganong clutch spring, diba? Pero kung sapatag ka lang naman lagi sa traffic, medyo malakas sa gas consumption yun guys, kasi hindi mo na-enjoy yung free wheel ng scooter mo. Diba? Kasi pag may free wheel ka, medyo tipid sa gasolina yun, diba? Yun lang naman ang disadvantage. Advantage tulad nung sinabi ko, pagka paahon yung mga biyahe mo, di ba? Kasi palusong ka na. Palusong ka na pag nag-engine brake, maganda. Alalay ka lang sa preno kasi hindi ka pwede magtiwala sa preno pagka palusong ka. Baliktad pala sabi ko niya, palusong hindi paahon. Di ba? Pag palusong ka, yan na, maganda engine brake mo, hindi ka makakaksidente. Yan. Kumpara sa preno guys, baka pwedeng sumingaw yung preno mo or maputol yung cable niyan. At least meron kang engine brake na ginagamit sa scooter. Kasi pag di-cambio guys, madali lang mag-engine brake. Mag-downshift ka lang sa pinakamababang gear, second gear, first gear, hindi ka na
tuloy-tuloy yung lusong mo. 'Di ba guys? Sa scooter kasi medyo komplikado ang engine brake. Yan. Aftermarket natin na 1,000, 1,200, 1,500. Yung disadvantage, unahin natin guys. Ito naman, pag putpud yung clutch lining mo guys, tapos nagpalit ka na 1,000, 1,200, 1,500 guys, asahan mo yan. Half throttle bago ko marangkada. Lalo na kung may mabigat yung angkas mo, mabigat yung motor mo, doon ka lalakas sa gas consumption. Kasi lalo na kung traffic, lagi kang pumipiga, pero mabagal ka umabante. Sa duluan meron yan, syempre nakakapit na yung clutch spring natin eh. Pero yung clutch lining pala, umangat na yung clutch spring natin. Pero syempre half throttle yan guys. Kaya maganda siguro bago na rin yung clutch lining natin yan. Meron tayo yan guys, syempre clutch lining yan, no? Kulang pa yan guys, meron pa yung 5 na na-add soft ko na. Yan, di ba? Siyempre papasok natin yung clutch lining natin. Yan, marami akong video niyan, panoorin niyo lang yung clutch lining na mga napinalitan, tapos paano ko pinaliwanag yung clutch lining, panoorin niyo yan. Okay guys, sa advantage nito. Ito naman advantage nito guys, syempre pag medyo ayaw mo ng engine brake, sa patag ka lang. Napakaganda nito kasi pag nag-engage siya, 'di ba, nakadikit na yung clutch lining sa bell natin. Syempre spring to. Pag mas matigas yung spring natin, binabalik niya agad doon sa posisyon niya yung clutch lining natin, eh di may free wheel na tayo. Mararamdaman ng mga naka-scooter natin niya kung malakas ba mag-engine brake or bumabalik sa freewheeling yung mga motor nila pag pumiga sila, tapos binatawan nila yung gas, yung silinyador, tapos bilang para walang pumipigil, tuloy-tuloy lang yung scooter. Ibig sabihin, naka-clutch spring siya or okay pa yung stock na clutch spring niya. Doon din. Pero yung disadvantage, parang ganitong simpleng explanation, pagka putpud yung lining mo, disadvantage ng clutch spring na to, na 1,000 aftermarket, 1,200, 1,500, yan. Half throttle bago ako mabante, napaka tagal, 'di ba? Napakatagal, maramdaman mo yan. Ang advantage guys, siyempre, maganda yung magiging dulo mo. Magiging maganda yung dulo mo, tsaka yung engine brake mababawasan, 'di ba? Medyo titipid din sa gasolina pag ganyan piga, tapos freewheeling lang yung motor mo, yun. Ganun lang naman guys. Yan, napaliwanag ko na yung disadvantage tsaka advantage ng aftermarket tsaka stock natin. Yan, kayo na mamili kung anong gusto nyo, kung bibili pa kayo ng aftermarket or babalik kayo sa stock. May nabibili naman nito sa mga genuine parts. Yan, 800 dyan kung tawagin. Tapos 1,000, 1,200, 1,500. Yung mga yung matitigas na masyado yun. Ayan guys, sana may natutunan kayo. Yan, pinagkaiba ng ating aftermarket tapos ating stock. Yan, susunod naman natin discuss is yung mga center spring. Yan, kita nyo ba yung mga aftermarket center spring? Kasi ito meron eh, wala akong mga stock dahil meron ako kami Yamaha dito. Yan, pag-uusapan natin yung pinagkaiba naman yan. Importante rin yung spring na yan para sa mga CVT natin, yung mga scooter na yan. Yan ha, mga 1,000 din yan, may 1,200, mga 1,000 yan, Mio 125, Aerox, NMAX, Honda Click, Honda Beat, yan, iba-iba yan guys. Yan lang na yung stock ko, pero pag-uusapan natin lahat yan sa susunod na video. Yan guys, stay put lang kayo dyan ha. JK Works, yeah, Moto R, peace out.